Sinong nakaranas sa inyo na ganito magmasahe sa mga amo ninyo? Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Alas 12 ng tanghali, gumawa ako ng dough para sa gagawin kong roti para sa tanghalian namin. At nilagay ko lang sa ref at eksakto alas 2 gumawa na ako ng roti kasi 2:30 at darating ng amo kong babae. Tatlo lang kaming kumain pero gumawa ako ng 4 para kung gusto pa nilang kumain ay merong extra isa. Natutuwa nga ako guys kasi expert na akong gumawa ng roti. As in, nagustuhan talaga ng amo kong babae kasi malambot na siya ba at hindi nang gaya ng dati na makapal daw yung paggagawa ko. Ilang araw na din akong hindi gumawa ng ganito kasi marami kaming nabili na roti, oven roti ba, binili namin doon sa malaking oven, kaya yun ang inubos namin, nilagay ko sa ref tapos init-initin lang ganon. At ngayon nag-crave ako ng ganito kaya nagluto ako. Pagkaluto nitong roti na ginawa ko ay dumating na din yung amo kong babae at ginising ko na din yung amo kong lalaki at kumain na kami pero hindi ako nakapag-video. Habang naghugas ako ng mga plato na pinagkainan namin, nag-prepare ang amo kong babae ng oil para imamasahe ko sa ulo niya, pero natagalan ako maghugas kaya humiga muna siya dito sa sofa kasi pagod na pagod siya galing sa trabaho. At pagkatapos ko naghugas ng mga pinggan, sinabi ko sa amo kong babae na maglagay na kami ng oil pero sabi niya bagsak na daw yung katawan. Hindi na daw niya kayang bumangon kaya maglagay na lang ako ng lotion sa mga paa niya at imamasahe ko. Saka ko nalagyan ng oil ang ulo niya pagagising kasi mamaya magluto din kami. Bago kami magluto, maglagay muna ako ng oil sa ulo niya at saka imasahe para maging presko siya. Fast forward, alas 5:30 ng hapon na nagsimula na ako maglagay ng oil at minamasahe ko ng ulo ng amo kong babae. At mga kalahating oras din yung nilaan ko sa amo kong babae magmasahe lang sa ulo niya. O diba, sinong hindi magkakagusto sa akin kung ganito ako mag-alaga? Charot! Pagkatapos ko nagmasahe sa ulo niya, ay dumiretso na kagad ako dito sa kusina at syempre magluto na tayo. O diba, presko din naman tayo kahit pagod na yung mga katawan natin siya. Umaga pa lang, na-prepare ko na itong gulay at nilagay ko lang siya sa ref. Ito pala yung porma ng nawong sa gulay ba? At saka patatas. Aware naman ang amo kong babae na nag-video ako, no? Charot. Hindi naman siya magagalit pero hindi ko lang ipakita yung mukha niya kasi nilagyan ko nga ng oil at pinakaayaw talaga niyan na makita sa video na hindi ready yung pagmumukha niya kaya hindi niyo siya makita, invisible yung amo kong babae. Ay charot, yung kamay lang niya yung makikita ninyo. Pasensya na kayo. Ito na ang mukha ng niluto ko at pagkatapos namin nagluto ay kumain kami kaagad at ngayon ay papunta na kami ng hospital. Sinamahan ko si madam maghatid sa amo kong lalaki kasi hindi pa tapos yung panggabing duty ng amo kong lalaki. Okay. Kuwait Center for Mental Health. Kaya sobrang pagod na pagod yung mga amo ko pagka-uwi galing sa trabaho kasi hindi madali yung mga pasyente nila dito. Habang pauwi kami sa bahay ay sinabi ng amo kong babae na pagkarating namin sa bahay ay labas ko sa sala ang foam at magpamasahe siya sa akin gamit ang mga paa ko. Kaya ito ang ginawa ko ngayon. Sabi niya sa akin na gagamit daw ako ng tungkod para hindi daw ako ma-out balance. Pero nung pinakita ko sa kanya na meron akong sungkod, tawang-tawa siya sa akin kasi sign of aging na din daw. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye. God bless everyone.